Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumalat na ang mga headline sa lahat ng dako. Nakapaskil sa mga pahayagan sa pananalapi, mga kolum ng chismis, at mga abiso sa bawat newsfeed. Ponong ehekutibong opisyal, binabatikos matapos ang 2 milyong dolyar na pagnanakaw ng asawa na yumanig sa Aboitiz Group. Mag-isa si Judy Ann sa kanyang opisina, nakatanaw sa lungsod na bumubuka sa likod ng salaming dingding, ngunit hindi niya ito matingnan. Patuloy ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga tawag mula sa mamumuhunan, mamamahayag at mga kasapi ng lupon. Ngunit hindi niya sinagot ang alinman sa mga ito. Kaninang umaga lamang, bumoto na ang lupon. Formal na tinanggal siya sa kanyang posisyon. Maglalabas ang Aboitiz Group ng anunsyo ng transisyon ng pamunuan bago matapos ang araw. Ngunit alam ng lahat ang tunay na kahulugan nito. Ang kanyang pangalan, na dati kasing kahulugan ng kapangyarihan, ngayon ay kasing kahulugan na ng eskandalo. Tiningnan ni Judy Ann ang mga headline sa kanyang mesa. Ang sarili niyang mukha ay nakapaskil sa ilalim ng mga mapanuyang caption. Pare-pareho ang bawat artikulo. Ang kanyang pagbagsak, isinasa publiko para pagpiestahan ng mundo. Ganito nila ako maaalala, mapait niyang naisip. Hindi bilang babaeng nagtayo ng imperyong ito. Kundi bilang babaeng hinayaang bumagsak ito. Sa isang saglit, gusto niyang sumigaw. Ihagis ang anumang bagay. Basagin ang mga salaming pader na pumapalibot sa kanya. Ngunit nanatili lamang siyang nakaupo at hinayaan ang katahimikan na lamunin siya ng buo. Nang tuluyan siyang tumayo, wala nang natira upang iligtas. Isinuot niya ang kanyang coat, kinuha ang bag at lumabas. Naghihintay na ang security sa labas. Walang nagsalita. Tahimik lamang silang pumuwesto sa magkabilang gilid niya. Sang tahimik na hatol. Ang paglalakad sa mga pasilyo ay tila walang katapusan. Ang mga empleyado ay nakatingin ngunit tila hindi nakatingin. Mababang mga ulo. Mahihinang bulungan na halos hindi marinig, ngunit sapat upang makasugat. Sa lobby, huling beses siyang pumasok sa elevator. Sumara ang mga salaming pinto at ang kanyang refleksyon ay nagkabasag-basag sa kinang ng bakal. At nang bumukas muli iyon, hindi na siya kabilang sa Aboitiz Group. At pagkatapos, ang salaming pinto. Nauna ang mga flash ng kamera. Nakasisilaw, walang awang kumikislap. Isang pader ng mga mamamahayag ang sumalubong sa kanya, sabay-sabay ang mga tinig na nagkakagulo sa hangin. Judy Ann, totoo bang pinatalsik ka ng lupon? Tinakpan mo ba ang ginawa ng asawa mo? Ano ang masasabi mo sa ninakaw na milyon-milyon? Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sunod-sunod ang pagkuha ng litrato, para bang isa siyang kriminal na inilalabas sa gitna ng kahihiyan. Dumikit ang mga security guard sa kanyang gilid, pilit siyang ginagabayan sa gitna ng kaguluhan, ngunit walang pagtakas sa nagkakagulong karamihan. Bawat anggulo, bawat ekspresyong hindi paborable. Lahat ay kinukuhanan. Habang buhay. At sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang ito na ang kanyang magiging alaala sa mundo. Hindi kapangyarihan, hindi tagumpay, kundi eskandalo, kahiyahiyan, at ang malupit na tunog ng daan-daang kamera na tila nagtatakda ng kanyang pagbagsak. Si Judy Ann Montenegro ay pumasok sa naghihintay na sasakyan. At sa isang iglap, siya ay nawala. Malamig ang amoy sa selda. Magkahalong bakal at panlinis na kemikal. Nakaupo si Ethan sa makitid na bangko, nakayuko, ang ulo ay nakasandig sa kanyang mga kamay habang nakatitig sa gasgas na sahig. Hindi siya pinayagan magpiyansa. Hindi lamang ito tinanggihan. Hindi niya kayang bayaran. 2 milyong dolyar ang naging sapat upang wasakin siya, ngunit hindi sapat upang iligtas siya. Lahat ng account ay naka-freeze. Lahat ng ari-arian ay kinumpiska. Tinawagan niya si Judy Ann. Hindi man lang siya pinatapos magsalita. Sinira mo ako, Ethan. Sinira mo ang lahat. Huwag ka nang tatawag pa sa akin.
Kinabukasan, dumating ang mga papeles ng diborsyo. At pagkatapos, tinawagan niya ang bahay. Mahina at nag-aalangan ang tinig ng kanyang ina. Malayo sa mainit na babaeng dati ilaging handang ipagtanggol siya laban sa mundo. Sinabi ng tatay mo, Ethan, bulong nito. Sobra na raw ang kahihiyang na idulot mo sa pamilyang ito. Alam na ng lahat ngayon. Mga kamag-anak, mga kapitbahay. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa ginawa mo. Siya. Hindi na niya ako papayagang magpadala sa iyo ng kahit ano. Pasensya na. Naputol ang linya bago pa siya makasagot. Ang mga salitang iyon ay mas malamig pa sa semento na kinaupuan niya. Sumagi sa isip niya si Amara. Matagal niyang tinitigan ang keypad ng telepono sa loob ng selda, tila nag-aalinlangan kung pipindutin ba niya iyon o hindi. Bago ang lahat ng pagbagsak na ito. Bago ang mga pagtataksil. Bago ang diborsyo. Alam niyang kung noon iyon, hindi magdadalawang isip si Amara na tulungan siya. Noon, lagi siyang pinanindigan nito. Sa bawat gabing siya'y pagod, sa bawat kabiguang pangkarera. Naniniwala ito sa kanya kahit wala ng ibang naniwala. At siya ay binaliwala ang paniniwalang iyon na parang wala itong halaga. Ngayon, anong karapatan niya para humingi pa ng tulong dito? Sumandal siya sa dingding, pumikit ng mariin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, tuluyang dumagan sa kanyang dibdib ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Nakita niya ang lahat. Bawat gabing niloko niya si Amara sa likod ng mga saradong pinto. Bawat umagang uwi siya na suot ang maskarang perpektong asawa. Si Amara, na palaging nagtitiwala sa kanya. Si Amara, na kahit minsan ay hindi nagtanong kung saan siya nanggagaling. At higit sa lahat, nakita niya ang gabing hinabol siya nito sa ulan, nagmamakaawang huwag siyang umalis. At kung paano niya ito hindi man lang nilingon. Nakita niya ang araw na kinuha niya si Lucas mula kay Amara. Kung paanong ipinilit niyang hindi ito karapat-dapat bilang isang ina, kahit ang totoo, ang kanyang sariling mga kasinungalingan at pagtataksil ang nagtulak dito sa bingit. At ngayon, nakaupo siya sa loob ng malamig na selda, hubad na ang lahat ng kanyang pinanghawakan. Alam niya, wala na siyang karapatang tawagan ito. Wala na siyang karapatang humingi ng kahit ano. Hindi na ngayon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya, pati siya ay nagulat. Huli na, naisip niya. Huli na para sa pagbabalik loob. Huli na para sa pag-ibig. Hindi lamang siya nakakulong sa selda. Naroon siya sa mismong lugar na para sa kanya. Samantala, mahinang humuhuni ang sasakyan habang binabagtas ang kalsada. Patuloy pa rin sa pagsasalita si Lucas tungkol sa eroplano. Tulad ng mga nakaraang linggo, tila hindi pa rin kumukupas ang ningning ng alaala nito tuwing binabanggit niya. Talon-talon ang kanyang kwento. Tungkol sa mga kaibigang bumati sa kanya ng welcome back card sa paaralan at sa paborito niyang guro na nagsabing masaya itong nakauwi na siya ng tuluyan. Hinayaan siya ni Amara, nakangiti habang nagmamaneho. Ang kanyang tinig ang pumupuno sa mga katahimikang dati mabigat at walang laman. Ngunit biglang napako ang kanyang paningin sa labas ng bintana. Isang napakalaking billboard ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Velour Fragrance House at Bahay Liwanag. Isang kolaborasyong ilang linggo ng pinag-uusapan sa industriya. At sa ibabang bahagi nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang ahensya. Venture and Corporation. Bahagyang humigpit ang kanyang dibdib. Ngunit hindi na iyon sakit. Hindi na iyon bigat ng alaala. Kundi isang tahimik na pagtaas ng kalooban. And pride niya. Siya ang namuno sa kampanyang iyon. Bawat headline, bawat visual, bawat salita. Lahat ay gawa niya. Ngumiti si Amara sa sarili. Pinaglaban niya ang buhay na ito. Para kay Lucas. Para sa kanyang karera. At sa wakas, nakuha niya pareho. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na pakiramdam ni Amara na kinukuha sa kanya ang mundo. Pakiramdam niya. Ibinabalik nito ang nararapat sa kanya. Pumasok si Amara sa kanyang opisina sa unang pagkakataon matapos ang isang linggong pagkawala. Walang nagbago sa kanyang mesa. Maliban sa isang napakalaking bungkos ng pulang rosas na halos sumakop sa kalahati nito. Natigilan siya. Pagkatapos ay bahagyang umiti habang lumalapit upang amuyin ang mga bulaklak.
Sino kaya ang magpapadala ng ganito kaluhong regalo? Hinaplos ng kanyang mga daliri ang maliit na kartang nakasingit sa pagitan ng mga talulot. Binabati kita sa bago mong proyekto. Kapag na-miss kita, titingin na lang ba ako sa billboard sa tabi ng kalsada? Tony. Napatawa ng mahina si Amara, umiiling-iling habang binabasa ang sulat. Itinabi niya ang card at naupo, nananatili ang ngiti sa kanyang labi. Wow, ang laking baukwet naman yan, sabi ni John habang biglang lumitaw sa tabi ng mesa niya. Nobyo mo. Ang swerte mo, dagdag ni Miriam na nakangisi. Hindi, mabilis na sagot ni Amara, natatawang pinipilit itanggi. Kaibigan lang yan. Kaibigan? Biro ni Miriam. Halika nga, sinong kaibigan ang magpapadala ng ganyang kalaking bulaklak? Talaga, kaibigan lang, ulit ni Amara, nakangiti pa rin habang sabay-sabay silang nagtawanan. Ngunit sa dulo ng pasilyo, hindi nila napansin si Maxwell at Bert na nakatayo roon, tahimik na nagmamasid. Nakatuon ang tingin ni Maxwell kay Amara. Nang ihagis nito ang ulo pabalik at tumawa sa sinasabi ni John, bahagyang tumigas ang panga niya. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kanyang opisina, sinundan siya ni Bert. Ikaw ba ang nagpadala ng bulaklak? Tanong ni Bert, kalahating biro, kalahating usisa. Hindi agad sumagot si Maxwell. Nakatayo siya sa may bintana, nakapamiwang habang nakatanaw sa labas. Ngumisi si Bert. Sige na. Hindi ka naman tipo ng bulaklak. So, nobyo niya ba talaga yon? Biglang tumalim ang tingin ni Maxwell. Isang tinging sapat upang patahimikin si Bert. Okay, mabilis na sabi nito, nakataas ang kamay. Wala na akong sasabihin. Saglit na katahimikan. Gawin na lang natin itong mas malaki, dagdag ni Bert na pilit binabasag ang tensyon. Ano sa tingin mo, 500 rosas? Humugot ng marahang hininga si Maxwell, hinihimas ang kanyang panga. Anong dapat kong gawin ngayon? Mahinang bulong niya. Hindi para kay Bert, kundi para sa sarili niya. Baka nga kaibigan lang talaga, mahinang sabi ni Bert, bahagyang lumambot ang kanyang tinig. Relax, Maxwell. Ngunit hindi makalma si Maxwell. Hindi niya magawang pakalmahin ang isip niya. Sino ang pilit na umaangkin ng atensyon ni Amara? At huli na ba siya? May natitira pa bang espasyo para sa kanya sa puso nito? Tahimik siyang nakatayo, nakatanaw sa malayong lungsod na parang doon niya, hinahanap ang sagot na ayaw niyang aminin. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may bagay na hindi niya kayang kontrolin. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Sa susunod na kabanata, lalo pang guguluhin ni Tony ang isip ni Maxwell nang magsimula itong maging mas lantad sa pagpapakita ng interes kay Amara, dahilan upang mapilitan si Maxwell na harapin ang damdaming matagal na niyang itinatanggi. Samantala, isang hindi inaasahang pagbisita sa kulungan ang magbibigay kay Ethan ng pagkakataong magsabi ng isang katotohanang maaaring magpabago sa pananaw ng lahat tungkol sa pagbagsak ng Aboitiz Group. Kaya abangan natin,